Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang samot-saring isyu ng anomalya sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, pinarangalan ng Bureau of Customs o BOC ang pamamahala ng paliparan dahil ito'y naisasaayos sa wastong paraan. Kasama ang iba pang ahensyang kaugnay ng BOC, pinarangalan ang NAIA dahil sa kanilang patuloy na pagpoprotekta sa kapakanan ng publiko alinsunod sa Executive Order No. 6 Series of 2016 na nagtatalaga ng complaint center para sa mga mamamayan. Bilang bahagi nito, nangako ang BOC na patuloy nilang tutulungan ang mga opisyal at empleyado na maging tapat sa publiko sa pamamagitan ng pangangalaga sa kanilang kapakanan at kaunlaran. Upang mas mapaigting ang pagtugon sa suliranin sa West Philippine Sea at pagresponde sa mga kalamidad, modernisasyon ang solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Patuloy pa rin ang nakakabahalang tensyon sa West Philippine Sea kung saan ang Philippine Coast Guard ang nagsisilbing frontline para sa seguridad ng karagatan sa bansa. Kaya naman nangako si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas paigtingin ng kapabilidad ng PCG sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga modernong equipment at patuloy na mga pagsasanay. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay mula sa kanyang talumpati sa ika-122 anibersaryo ng PCG. Aniya, hindi lamang ito para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea, kundi pinapahalagan niya rin ang gampanin ng ahensya sa mga search and rescue operations, aksidente sa karagatan at tulong sa mga kalamidad. Dagdag pa niya, magkakaroon ng karagdagang 40 patrol vessel ang PCG upang mas mapaigting ang kapabilidad ng ahensya. Sa kasalukuyan, mayroong 601 na lighthouses ang PCG para mamonitor ang maritime security at safety ng bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal nang inilabas ng Malacanang ang listahan ng mga regular holiday at special non-working days para sa susunod na taong 2024. Aprobado na ang Proclamation No. 368 at nilagdaan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan nakasaad ang listahan ng mga holiday sa 2024. Alinsunod sa proklamasyong ito, binibigyang direktiba ang Department of Labor and Employment na ipahayag ang mga patnubay sa pagpapatupad ng mga holidays na ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC balak ang manual recount ng mga boto noong 2022 national elections. Foreign investments sa Pilipinas pumalo na sa 427 billion pesos. Pilipinas host country ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2024. Senator Cayetano minungkahing magbigay ng pabuya sa makakapagbunyag sa mga sangkot sa cyber attacks. Rosters ng mga kuponan sa PBA Commissioner's Cup inilabas na. Enhypen nakatakdang i-release ang Orange Blood para sa kanilang November comeback. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Magde-deploy ng karagdagang tauhan sa paliparan ang Bureau of Immigration bilang paghahanda para sa darating na BSKE at UNDAS. Ito'y simula ika-28 ng Oktubre hanggang ika-5 ng Nobyembre. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, nasa higit na 50 empleyado ang kasalukuyang sinasanay sa Clark, Pampanga kung saan isasalang na sila pagkatapos ng kanilang training sa ika-27 ng Oktubre.
Kaugnay nito ay puspusan din ang paghahanda ng ahensya para sa paparating na Kapaskuhan kung saan inaasahan ang pagdagsa ng nasa higit 4 na milyong pasahero. Matapos ang samot-saring kaso ng mga banyaga sa bansa, timbog ang British national sa NAIA nung nito'y napag-alamang nahatulan ng kaso ukol sa child pornography. Tunghayan si Jade Buhoy para sa buong balita. Nahuli ng Bureau of Immigration o BI ang isang British national sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa kasong child pornography. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, kinilala ang dayuhan bilang si Anthony Collins na may edad na 42 taong gulang kung saan ito'y naharang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 mula sa bansang Kuwait. Base sa Philippine Immigration Act, ang sinumang nabibilang sa registered sex offender ay hindi papahintulutang makatuloy sa bansa. Napag-alaman din ukol sa Interpol's National Central Bureau sa Manila na si Collins ay nahatulan ng voyeurism at pagkuha ng masiselang larawan ng 2 minor de edad na 16 na taong gulang. Sa kasalukuyan, tinututukan ng BI ang pagsisiguro sa kaligtasan ng bansa sa pamamagitan ng pagbabantay ng mga banyagang nahatulan ng mga kasong kaugnay ng sex crime sa kanilang mga bansang pinanggalingan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay opisyal nang nilagdaan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang isang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa kick-off program para sa pagdiriwang ng Cybersecurity Month 2023. Pinangunahan ni DICT Secretary Ivan John Uy at MTRCB Chairperson Diorela Lala Soto Antonio ang nasabing MOA signing na naglalayong pangalagaan ng publiko, partikular ang mga bata, mula sa hindi naaangkop at ilegal na online content, gayon din ang pagsulong sa cybersecurity at pangalagaan ang mga cultural Filipino values. Ang pakikipagtulungan ay sumasaklaw sa iba't ibang mga platform, kabilang ang social media, telebisyon at sinehan, paggamit ng mga resources tulad ng mga infographic, art card at maikling video upang itaas ang kamalayan sa cybersecurity. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. COMELEC balak ang manual recount ng mga boto noong 2022 national elections. Foreign investments sa Pilipinas pumalo na sa 427 billion pesos. Pilipinas host country ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2024. Senator Cayetano minungkahing magbigay ng pabuya sa makakapagbunyag sa mga sangkot sa cyber attacks. Rosters ng mga kuponan sa PBA Commissioners Cup inilabas na. Enhypen nakatakdang i-release ang Orange Blood para sa kanilang November comeback. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ang Pilipinas ang magiging host country ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na gaganapin sa Manila mula ika-14 hanggang ika-17 ng Oktubre. Ayon kay Special Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction, Mami Mizutori, isa sa mga pwedeng matalakay sa nasabing conference kung paano maibababa sa mga local government units ng mga interbensyon para sa disaster risk reduction. Dagdag pa niya, ang Pilipinas ay isang huwaran sa rehiyon ng Asia dahil sa dedikasyon nito sa pagtugon sa banta ng climate change. Pagbibigay pabuya,
Ito ang isinusulong ni Senator Alan Peter Cayetano upang matukoy ang mga sangkot sa kaso ng cyber attacks sa ilang websites ng gobyerno. Narito ang buong detalye. Matatanda ang 3 linggo ang nakalipas mula nang mahak ng isang ransomware group ang website ng PhilHealth. Noong nakaraang linggo ay ang website naman ng Philippine Statistics Authority o PSA, Department of Science and Technology o DOST at Bureau of Immigration o BI ang nakatanggap ng mga cyber attacks. Nitong kamakailan lang ay ikinumpirma ang mga suspicious at unusual na aktibidad ang nadetect sa portal naman ng Kamara. Dahil dito ay minungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagbibigay pabuya na nagkakahalaga ng 250,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Ito ay para sa kung sino man ang makakapagtukoy sa mga sangkot sa mga nangyaring cyber attack. Dagdag pa niya, hindi biro ang ganitong klase ng krimen, kaya naman dapat magpursige ang mga law enforcement agencies sa pag-iimbestiga rito. Nilinaw naman ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary Jeffrey D. na maaaring local hackers lamang ang mga nakaraang mga cyber attacks na hindi tulad ng sa PhilHealth na mga professional hackers. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Iminumungkahi ni COMELEC Chairman George Garcia ang muling pagbibilang ng mga balota noong 2022 national elections kaugnay ng alegasyong dayaan sa naganap na halalan. Tinitignan itong maisagawa matapos ang BSK sa Nobyembre kasabay ng paghahanda ng ahensya para naman sa May 2025 elections. Kung mapapatunayan na mayroon ngang irregularidad sa nakaraang botohan, hindi lamang iba-blacklist o ididiskwalipika ng COMELEC ang technology provider na Smartmatic kung hindi posible ding ipabalik ang retention money nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC balak ang manual recount ng mga boto noong 2022 national elections. Foreign investments sa Pilipinas pumalo na sa 427 billion pesos. Pilipinas host country ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2024. Senator Cayetano minungkahing magbigay ng pabuya sa makakapagbunyag sa mga sangkot sa cyber attacks. Rosters ng mga kuponan sa PBA Commissioners Cup inilabas na. Enhypen nakatakdang i-release ang Orange Blood para sa kanilang November comeback. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.